mag-year end vlog dapat kami ng mga parang recap namin ng 2024. Pero sa daming nangyari na busy. Parang every week. Kasi hindi nga namin siya napa-vaccine that time. So, ayun, mas naging lapitin siya sa flu. So, nangyari, every week halos may sakit siya, may flu. So, ginawa namin, actually, di ba may vlog tayo nun ba yung sa Airbnb natin sa Pinas. So, yun, yung condo unit namin, pinarenovate namin. Pero, minor lang naman, and then medyo kinumpleto lang namin ang gamit. Pero, ayun, syempre medyo may na-spend din tayong pera doon. Yun yung tingin namin talaga na pinaka greatest achievement, not only last year, but like, isa sa parang lifetime na namin na achievement. Zero visibility. Hindi makita. It's not. Hey guys, welcome back to our channel. Back to normal walking vlog. So yun guys, papunta kami sa school ni Pen. So sunduin namin siya. Actually, today is Friday, January 10. Sila nakapasok. Oo, ngayon lang sila nakapasok. Dapat kasi pasokan nila nung January 6, Monday, pero since na nag-snow dito, hindi sila nakapasok noon mula Monday hanggang Thursday. Canceled pa rin yung school. Tapos ngayon lang nag-resume yung face-to-face, pero nag-online class na sila simula nung Wednesday and Thursday. Yun. Ayun, for today's vlog, hindi namin to nagawa nung December. Mag-year end vlog dapat kami ng mga recap namin ng 2024. Pero sa daming nangyari na busy, ngayon lang natin gagawin. Pero okay din naman kasi parang ang balak namin is like last year, struggles, achievements, and goal for the next year. So, yun. Part pa rin naman siya ng goal kasi gagawa tayo din ng goal ng 2025, diba? Start nating recap sa struggles. So yun, Struggles ng 2024. Struggles ng 2024. Yung isang na naiisip ko is yung nagkasakit si Pen. Parang for the whole month of January up to February, nagkakasakit siya. Yun yung sigurong masasabi ko na parang pinaka-down moment namin dito sa Ireland kasi parang hindi namin alam ang gagawin namin noon. May vlog din kami noon, 'di ba? Yun yung unang vlog namin for 2024 na parang kailangan na lang naming tanggapin yung buhay na ganun. 'Di ba? Kasi hindi nga namin siya napa-vaccine that time. So, ayun, mas naging lapitin siya sa flu. So, nangyari, every week halos may sakit siya, may flu. And then dumating sa time na para ilang beses namin siya nadala sa emergency kasi yung ubo niya talaga iba, parang sunod-sunod talaga, para every second yung ubo niya. So yun medyo nakakatakot. So naka-stress lang that time kasi nga alam mo yun, yung parang mapapa-question ka kung tama ba talaga yung decision natin na dito tayo sa Ireland or parang kaya ba ng katawan ng mga babe ni Pen yung weather dito sa Ireland. So kaya medyo nakaka-stress yun. Pero okay, ayun, na-survive naman luckily after naman ng winter season. Sumigla na siya. Medyo naka-recover naman siya. Yun yung bungad ng taon sa amin. Actually, December 31st yun na parang hindi na ma-control yung ubo niya. As in, every second, every hinga niya, ubo. So yun yung pinakamalaking dagok din talaga ng 2024. Siguro yung adjustment pa din, especially sa arrangement or sa setup ni Pen sa school. Hindi naman siya like totally struggle, pero medyo mahirap lang mag-adjust kasi since bago yung school niya, and then parehas kaming working, so ang dami naming kailangang i-consider.
I think yun yung medyo mahirap pagka family kayo and may anak kayo kasi kailangan i-consider mo yung kung sino maghahatid sa kanya, sino mag-aasikaso sa kanya. And nagkataon lang or swerte lang din kami na work from home si Papa Mark and then ako naman hybrid din ako. So mas madali siyang i-manage. So yun, ngayon na ano naman no, naka-adjust na din naman na kami. Ewan lang kung ngayong 2025 na dalawa na aalagaan natin. Abangan. Dagdag na lang din siguro yung development din ni Pen dito. As reported nga nung ng mga teachers niya sa school na medyo may issue siya sa motor skills niya. Kaya ni-refer siya sa physiotherapy. Ay, tama ba? Physiotherapy. So. Oo, kasi yun nga parang medyo mahina yung grip niya ng yung sa kamay niya. Kasi medyo kulang talaga siya sa physical activity. Kasi ang problem talaga dito nga, yung mga bata, unlike dyan sa Pinas din, di ba na, alam mo yun, yung madaling lumabas or makapaglaro outside dito, limited yung time kasi malamig, maulan. So tuwing summer lang talaga nila nagagawa yun. So siguro yun, kaya medyo nagkaka-issue sa development ni Pen sa motor skills niya. So next na struggle, masasabi namin financially. Kasi parang ayun, nag-a-adjust pa din kami kahit na naka 2 years na kami dito. Pero ayun, siguro nag-struggle lang din kami dahil yung pagpunta ng parents namin dito, yung mga mamas, dahil ayun, kailangan mong gumastos, alam mo na. Pero ayun, at least ano naman yung Worth it naman. Oo, hindi naman namin pinagsisihan yung pagpunta nila dito kasi parang alam mo yun, yung pera kikitain mo yan, pero yung memories, yung time na ano, saka yung makita mong masaya sila, sobrang ano na namin, sobrang worth it siya, di ba? Ano masasabi mo sa struggles financial? Pero yun, parang feeling ko naman, ano siya, yearly struggle siguro siya. Or yearly challenge siya ng bawat family siguro. Kasi syempre, like tayo, may in-aim din naman tayo, which is, I think, i-cover naman natin yung mga goals later. Dahil kasi meron tayong in-aim, may gino-goal tayo, kaya yung financial aspect medyo nagiging challenging. Pero yung last year, ayun, kasi nga ang dami natin naging project, yung punta sila mama, nagpa-renovate tayo sa Pinas, so kaya medyo mahirap. Medyo hindi namin na-achieve yung gusto namin ma-achieve in terms of savings. Okay, so I think yun yung mga major struggles natin ng 2024, which is kung compared mo ng 2023, di ba parang mas magaan na siya compared ng 2023. Kasi yung 2023, sobrang hirap talaga. Yung ano kasi yung parang pag nawala yung thought ko. Yung adjustment kasi natin ng 2023. Hindi pa tayo settled dito sa Ireland. Yeah. So yun. So thank you Lord. Medyo naka-adjust tayo kahit papano. So ngayon yung mga achievements naman natin for 2024. or achievements natin in 2024. Okay. Yung una siguro yung achievement ni Pen sa school, parang maganda yung bukod nga do sa motor skills niya, maganda naman yung feedback ng mga teacher, like napakagaling daw sa English ni Pen ganyan. Tapos medyo parang ang term is popular siya sa school kasi parang marami siyang friends. Tapos one time si Pen lang na-invite ng isang classmate niya sa birthday niya. Hindi invited yung mga classmate niya, siya lang ang na-invite. Tapos yung mga friends talaga nung classmate niya outside school. So yun, nakakatuwa na sobrang friendly niya. Tapos hindi katulad natin na parang pagpapasok sa school parang kinakatamaran natin. Pero siya kasi sobrang excited niya, kahit may sakit siya, nagagalit pa siya na hindi siya makakapasok sa school, ganyan. Tsaka
Yung nakakatawa yung nag-perform sila sa school. So, kasama siya doon sa nag-perform. Lahat naman sila, yung class nila. Pero nakakatawa na hindi siya kinabahan. And siya, very excited siya. And talaga nag-participate siya doon sa performance nila ng class niya. One eternity later. So hello guys, change setting tayo. Hindi namin natapos yung vlog kasi dumating na kami sa school ni Pen, tapos medyo marami kaming dalang gamit at may friend si Pen, may classmate si Pen na sumabay sa amin pauwi, kaya hindi na namin natuloy yung vlog. So tuloy natin ngayon. Nasa ano na tayo? Sa achievement, Mama. So another achievement, anong tingin mo? Siguro yung sa investments natin na na-mention na natin before, though hindi naman siya ganong kalaking investment talaga, parang ano lang, and more on pagpupundar lang talaga siya ng gamit actually. So ginawa namin, actually di ba may vlog tayo nun ba yung sa Airbnb natin sa Pinas. So yun, yung condo unit namin pina-renovate namin, pero minor lang naman, and then medyo kinumpleto lang namin ng gamit, pero ayun, syempre medyo may na-spend din tayong pera doon. So, parang kahit papano, may napaparentahan na namin siya since December. Ayun, may nag-occupy naman siya. So far, okay naman. And, ayun lang, parang sa akin, achievement siya kasi matagal din naman namin siyang inayos, ginawa. And, ayun, medyo nagastusan din. And, yun, may effort din talaga. So, ayun, achievement na yun sa akin kahit hindi pa talaga siya financially nagfo-fruit. Yung wala pang fruition financially, okay lang naman. But at least simulan na namin, na-try namin na magkaroon ng ganun type of business pa. Isa din sa goal namin kung bakit namin gusto ipa-Airbnb is para magamit yung bahay. 'Di ba? Yeah. Kasi luma yung gamit, ganyan. So, happy na rin kami kahit hindi pa siya nagpa-profit na nagagamit yung bahay. Yeah. And then, nagagamit din siya ng family namin. So, kunyari, kung gusto nilang magpahinga or may occasion, at least available yung unit para magamit ng family namin. And then, kung uuwi man kami, makapagbakasyon kami, 'di ba? Meron kaming maayos na mauuwian. So, ayun. So, kung gusto nyo din mag-promote. Kung gusto niyo mag-staycation sa Taguig area, ayun, chat nyo lang kami. May discount. Yeah. Mura lang yan. Near BGC. Yeah, mura lang naman yun. So, bukod dun sa investment na yon, may mga napundar din kaming gamit this year, nung 2024, dito sa Canada. Dito sa Ireland, like, nakabili kami ng Salad Master set. Patapos Boodle of the Year. Pero yon, happy naman kami din sa gamit. So, sulit naman. Oo. And then, parang lifetime na din namin siya magagamit. So, yon. And then, nakabili rin kami ng, like, basta mga maliliit na bagay na kinakatuwa mo. Di ba? Siyempre, pag alam mo ngayon, alam mo yung feeling na tumatanda ka na. Tapos, nakakabili ka ng mga gamit. Parang yun na yung kasiyahan mo. Di ba, Mama? Ang cravings. Oo. Ang cravings namin mga gamit sa bahay na. Yun na. Like si Dopey, nitawag namin dun sa robot vacuum namin. Binili namin siya January 2024. Robot vacuum siya. So, nakakatawa kasi parang ang galing niya. Nakakapaglinis siya ng talaga. Pagbukas mo nung loob niya, ang daming mga dust na nasa loob. So, I think nakaka-help din siya lalo na pag busy days, hindi ka makapagwalis. I-on mo lang si Dopey, balik ka sa work, ganyan. Tapos, meron din kaming binili malaking air purifier para kay Pen kasi nga, di ba, nagkakasakit siya. And then, hindi namin masyadong na-open. Parang sobrang close yung bahay namin. Hindi namin masyadong na-open pag winter yung mga bintana, ganyan, para pumasok yung hangin. At least, meron kaming air purifier ngayon. Tsaka yung dehumidifier. The humidifier naman, kapag pagtanggal ng moist, yun, yung mga ganun, little things, achievement para sa amin yun. Lalo na ngayon na, ayun, parang medyo nagiging stable na rin kami dito sa Ireland. So, nabibili na rin namin yung mga talagang kailangan namin. Ano pa?
Yun sa, siguro yung next na achievement, syempre yung pregnancy natin, di ba? Parang, so far, smooth naman siya. Parang hindi ako masyado nagkaroon ng, like, major issue ba sa pregnancy ko. So, like, yung sugar ko, okay. Yung, ano pa ba, yung weight ko, weight ni baby, parang okay pa naman so far. So, wala naman ako mga naging complications. So achievement na din sa akin yon kasi, syempre, ayun, alam mo yun, malaking bagay din yun and medyo may effort talaga physically kasi alam mo yun, yung mga nanay dyan mahirap talaga magbuntis, di ba? So sa akin personally, achievement ko na yun na na-survive ko na yung 9 months na pregnancy ko and yun, waiting na lang kami ngayon actually kung kailan lalabas si baby. And then siguro yun din in relation din sa kay baby on nabili na din naman namin yung mga necessities ba namin ni baby for my delivery and then yung mga gagamitin din ni baby paglabas niya. Ayun, maliit din na bagay like yung pagpundar ng mga gamit ni baby pero sa amin na financially conscious din, achievement na sa amin din yun and as a family parang achievement na sa amin na i-prepare naman namin kahit papaano yung mga kailangan ni baby paglabas niya. So, last achievement sa 2024, yung alam nyo naman to, yung pagpunta ng mga mama namin dito sa Ireland, yun yung tingin namin talaga na pinaka greatest achievement, not only last year, but like isa sa parang lifetime na namin na achievement. Kasi parang maiparanas mo man lang sa mga magulang mo yung nararanasan mo dito sa Ireland is talagang sobrang saya sa pakiramdam, 'di ba, mama? Regardless ng gastos namin, considered pa rin talaga namin siya na achievement kasi nga yun, hindi mo naman talaga siya matatawaran ba. Nakita namin kung paano sila nag-enjoy dito, at least na experience sila kung ano yung difference ng buhay dito tsaka buhay sa Pinas kahit sandali lang. So sa amin, big achievement na talaga yon and we're praying na sana magkaroon ulit ng chance na madala ulit namin yung parents namin dito para ma-experience ulit nila. Pero yun, tingnan natin. May budget na ulit. Ayun. And in relation din doon na nadala natin yung parents, yung travel naman with parents, isa din sa achievement namin. Like, hindi lang naman sila nagstay dito sa bahay. Nadala namin sila sa Killarney. Nadala namin sila sa Dublin. And then sa Killaloe. Sa Dingle. Yun yung mga travel namin talaga na ang saya lang sa pakiramdam na hindi lang kami, nasama pa namin magulang namin dito sa napakagandang lugar. Like yung Dingle, sobrang saya nila doon. Tapos tayo, yung nakikita mo yung genuine happiness nila, like nung nag-cruise tayo sa Killaloe. Tuwan-tuwa sila, yung mga simpleng bagay lang na ganun. Hindi naman bongga yung cruise as in lang siya, sobrang liit nung boat. Tapos tuwan-tuwa na sila doon, 'di ba? 'Di ba? Yun yung kahit din sobrang pagod nila kasi grabe talaga din yung mga travel dito. Happy. Pag dito talaga mapapasubo ka talaga sa lakad Hindi talaga lalo kung wala kang car. Kami wala naman kaming car. So sobrang lakad talaga namin and then sila mama. Talagang kahit na alam mo yun, pagod na maglakad, nag-enjoy pa rin talaga sila. So nakakatawa lang talaga na yun, na experience, nagkaroon sila ng ganung parang once in a lifetime experience dito sa Ireland. So hello guys, additional pala sa achievement. Medyo special to dahil sa inyo din. Yung nung 2024 nag-monetize na tayo. Yay! So yun, i-add ko lang na yun, sobrang happy kami na finally after ilang years na nagba-vlog from Philippines to Jamaica to here in Ireland. This last year lang kami na monetize. So meron din akong vlog din yan, yung vlogging journey namin. So yun yung medyo mas detailed na pinag-usapan namin yung vlogger journey namin. So yun, salamat din sa inyo na may mga nag-stick around. So yun lang. Thank you for everything. Bye.
Next naman yung goal dito ngayon for 2025. So since January, maraming mga pinag-usapan na goals. Share lang din namin yung mga gusto naming marating or yung goal talaga namin for this year. So start tayo yung syempre yung pinaka recent ngayon, pinaka ultimate goal talaga namin is yung successful delivery ni Mama Kare. Malabas niya si baby ng safe silang dalawa. Yun yung pinagpe-pray din talaga namin. May masabi ko ba doon? Yan. Ayun. So, good luck kay Mama Kare. God bless you. Kaya natin to. Week 39 na. So, yun na. Good luck. Next, yung focus kay baby. Mag-focus kami kay baby for this year. Kasi, ibang-iba. Although, syempre, naranasan na namin kay Pen, pero that was like 5 years ago sa pag-aalaga kay baby. Meron pa kaming dapat talagang matutunan. So, saka iba yung klima doon sa Pinas. Iba yung klima dito. So, marami kaming dapat i-consider. Like, dati, hindi naman namin consider yung like, painitan si baby palagi, ganyan. Paano namin siya papaliguan sa gantong kalamig na weather. So, yun, kailangan mas mag-focus kay baby. Since si Mama Kare is, yung maternity niya is 6 months, so I think mas okay siya kaysa sa Pinas na parang 2 months, 3 months bumalik na siya agad sa work. Pero ngayon, hanggang 6 months, focus siya kay baby. So, yun din yung pinagpapasalamat namin. In relation din dun sa diniscuss ni Papa Mark, yung one of the goals din namin this year na ma-improve namin yung mas maging focus pa kay Pen ba. Kasi last year medyo mahirap kasi nga alam mo yun, bago yung setup ng school, so tinitingnan namin kung ano yung magandang arrangement sa school niya while I'm working and then Papa Mark is also working. So ngayon gusto namin mas tutukan pa si Spencer, si Pen lalo sa pag-aaral niya kasi very different yung pag-aaral nila dito sa Ireland compared to the Philippines, diba? Parang sa atin at her age nagbabasa na yung mga bata, yung mga ganun ba. Dito hindi yun yung focus, more on motor skills and then interpersonal skills, social skills yung focus nila. And okay naman si Pen doon, except nga doon sa motor skills. So yun yung gusto namin bigyan ng attention, yung motor skills niya. And then also yun yung pagtuturo sa kanya siguro sa academics, yung mga pagbabasa din. Siguro yun while naka-maternity leave ako, siguro ang itatry ko is mas mas maging hands-on sa kanya sa pagtuturo ng mga ganung bagay aspect ba. Next goal is yung travel. Yay! Good luck. So, yung travel na sinasabi namin nito, baka like later this year, siguro next half by July or something. Kasi since si Mama Kare is naka-maternity pa, maliit pa si baby, pero since kailangan niya nang bumalik by August siguro, tapos baka by summer try namin maka-travel, pero ayaw namin magbigay ng tapos na salita, like ayaw namin i-pressure din yung sarili namin when it comes to travel. Parang kasi ang daming pwedeng mangyari and hindi naman siya ganun ka necessity at this point, pero maganda kung makapag-travel. Mas masaya ako makapag-travel sana. Oo. Ayun, sana makapag-travel. Tapos, and also sa career din, another goal na mas galingan pa sa work para mag-increase pa yung salary. Di ba? Yun lang. Yun lang naman for 2025. Pero syempre, meron pa kami mga tinatawag na long-term goal. So, i-share na lang din natin na Mama. Unang-una yung bahay. So, matagal na din namin na pinag-uusapan na sana makapundar kami ng bahay dito sa Ireland. Kasi, alam mo yun, isa yun sa pinaka-ultimate goal din, di ba? Na makakuha ka ng bahay para makaalis ka na rin dito sa bayarin sa renta na napakamahal. Kasi once nakabili ka na ng bahay, mas maliit syempre yung mortgage mo versus sa pinagre-rentahan mo. Tapos yung ito pang pinagre-rentahan mo, parang waste of money din. 'Di ba? Parang nagbabayad ka ng rent for nothing na wala ka naman magigain in the future. Gets mo?
So yun, gusto din namin na magkabahay. Pero yun, At least kasi kung mortgage yung binabayaran natin, at the end of, nung mortgage mo, alam mo na mapupunta pa rin naman sa yung property mo. So kahit yung binabayaran mo is, kahit sabi mo equal siya sa rent mo, pero dito kasi normally, mas mababa yung mortgage, pero depende din kasi sa bahay, di ba? Pero at least, di ba, kung sabihin mo na equal siya sa rent mo, at least at the end of the day, sa'yo pa rin naman mapupunta yung bahay. Own mo pa rin yung property. So, yun yung isa sa mga main goals namin talaga kailan ba? Ayaw din namin i-pressure kasi yung sarili namin, di ba, parang. oo, ang dami pang gastusin. Ang dami pang gastusin. So, kung kailan lang, though syempre, nag-iipon-ipon na rin naman kami, pero yun, kung kailan i-grant ni Lord na makabili kami ng bahay, yun. Ayun. So, hindi ko alam kung na-share na natin to in the previous vlogs. May parang separate account kami for mortgage na naglalagay kami kahit papaano, kaya 100 euro. Para, alam mo yun na yung saving namin na nakalagay is for mortgage. So, yun, unti-unti namin nilalagyan ng pera para meron ng pondo. Next, yung isang goal pa is maging Irish citizen. Di ba? This year, magti 3 years na kami. So, another 2 years pa. So, parang 2.5 years pa ang maka 5 years. So, pag lumagpas kami ng 5 years, makakapag-apply na kami ng citizenship. So, yun. Isa din yun sa ginagol namin. Kasi maganda rin na may Irish passport ka. Di ba? So guys, pasensya na sa boses ko ngayon kasi medyo hindi maganda yung pakiramdam ko. Dahil nga sa lamig, parang nagkasakit ako. 2 days na akong hindi pumapasok. Nagsiklib ako kasi hindi ko talaga kaya mag-work pagka parang masakit ulo ko, tapos barado yung sipon ko, yung ilong ko, tapos medyo inuubo ako yun. So yun, next na long-term goal, mama, yung uwi sa Pinas. Yay! So yun, matagal na namin talagang gusto umuwi. Since Jamaica nga, hindi pa kami nakakauwi. So parang year 2021 pa yon. Parang 4 years na hindi kami nakakauwi. So, goal na rin, long-term goal talaga. Nilagay namin siya sa long-term goal kasi yun, hindi pa namin alam kung kailan talaga kami makakauwi. Lalo na ngayon na hindi pa lumalabas si baby. Paglabas niya, mabibisi pa kami. So yun, di pa na Mag-apply pa tayo. Oo, mag-apply pa ng passport si Penpen, magre-renew pa ng passport. So, ang daming hadlang, pero yun, sana mag-giveaway si Lord na makauwi tayo, no? Hindi Pero no pressure naman siguro. Ayoko din i-pressure yung sarili ko kung kailan tayo umuwi ng Pinas. Parang kung kailan lang natin talaga kayanin, kaya nilagay natin siya as long-term goals. Pero yun, isa sa ginagol namin bago mag 2 years si baby kasi para hindi full yung bayad niya sa plane. So yun yung pinaka So possible 2026 pero yun na lang muna. Period mo muna tayo doon. Pause muna tayo doon. So yun, I think that's all. Medyo super haba na ng vlog. Hindi, parang gusto ko lang sabihin na I mean, kaya lang natin dinidiscuss to. Baka kasi sabihin, like, yung diniscuss natin yung achievements is to brag pa. Hindi naman, ano lang talaga, parang gusto namin din i-record kung parang annually. Kasi ganito din yung ginawa namin last year. So, gusto namin may babalikan kami annually kung ano ba yung mga, alam mo yun, kung ano yung pinaplano namin, ano yung mga pinag-usapan namin at this point in time. Sarap din balikan, no? Pagka ganun. So yun, para lang may mababalikan kami. So hindi totoo para magyabang or to brag or wala naman kami pagbabrag. Saka malay nyo, ma-inspire kayo. So yun guys, hanggang dito na lang muna. Medyo mahaba na yung vlog. So yun, subscribe to our channel and then please like and subscribe guys. Bye! Bye!